Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Red tagging, hindi raw state policy ng gobyerno. Yan ang sabi ng Department of Justice nang makipagharap ito sa UN Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion na si Irene Khan. Totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi ng DOJ na hindi state policy ang red tagging? Yan. Nakumbinsi naman kaya ang UN Rapporteur na si Irene Khan? Yan, ito yung balita tungkol dyan. United Nations or UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan, paid a courtesy call to the Department of Justice or DOJ on Wednesday, January 24. DOJ officials said that among Khan's concerns is the issue of red tagging in the Philippines. Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres emphasized to the UN official that it is not a state policy nor state actors are behind it. We explained that there is no policy of red tagging from this government. If there were individual cases that need to be addressed where red tagging happened, we ask that all of the complainants and evidence be brought forth with the Department of Justice, and we will pursue appropriate cases against those involved in red tagging. During the past administration, red tagging, particularly against those critical of the government, was a burning issue after the alleged victims raised concerns or fear in their lives. Meanwhile, the DOJ also revealed to the UN rapporteur that there are existing mechanisms and programs the current administration is implementing. This is to uphold and protect fundamental human rights, such as those of media practitioners. The DOJ officials clarified that based on their investigation, not all media killings were job-related. We explained that not all of these killings have a direct relation to press freedom or freedom of expression. What we have discovered is while they are media personalities, the reason behind their death are really personal vendetta or money controversies, money issues, or even, a love triangle. Dante Amento, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Okay, red tagging, hindi raw state policy? Totoo ba? Totoo ba? Naniniwala ba kayo? Sino ba ang nagsabi na hindi state policy ang red tagging? Department of Justice. Kailan sinabi? Kahapon, nandito kasi sa Pilipinas ang UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion. Si Irene Khan. Itong UN Special Rapporteur, si Irene Khan, umiikot sa Pilipinas. Umiikot sa Pilipinas ngayon at nakipag-meeting siya sa Department of Justice. Ngayon, isa sa mga isyong pinag-usapan ang red tagging. Bakit? Kasi bilang UN Special Rapporteur ka on Freedom of Expression, umiikot po yung special rapporteur na yan ng United Nations sa iba't ibang mga bansa para alamin kung ang mga bansa bang napupuntahan niya ay okay ang policy okay ba ang pagpapatupad ng karapatan sa malayang pamamahayag at pagpapahayag, freedom of expression. Ngayon, ano ang pinaka-problema sa Pilipinas? Red tagging. Bakit red tagging? Kasi kapag nagsalita ka ng kontra sa gobyerno, pwedeng i-red tag ka eh. So, ibig sabihin, walang freedom of expression. Sa akin nga, bigla na lang may nagko-comment sa akin, attorney, baka ma-red tag ka. Sabi ko, hayaan nyo sila. Di ba? Pero, maraming mga kritiko ng gobyerno, kritiko ng administrasyon, oposisyon, ay nire-red tag dahil lamang sa kanilang paghahayag ng kanilang mga pananaw at opinyon. So, ibig sabihin yan, yung freedom of expression ay hindi nila fully na-i-enjoy. Kasi kapag nire-red tag ka dahil sa yung mga pananaw at mga opinyon at mga pinapahayag, ibig sabihin, hindi nasusunod ang freedom of expression. Ngayon, pumunta sa DOJ ang UN Special Rapporteur na si Irene Khan. Pumunta siya doon. Pagpunta niya sa DOJ, hinarap siya ng mga officials ng DOJ. Si Undersecretary Andres yata yung humarap eh. Iba pang mga officials ng DOJ. Pinapaliwanag ng mga officials ng DOJ, wala namang policy ang gobyerno na mang-red tag. Hindi raw yan state policy.
wala daw mga state actors. Yung ibig sabihin ng state actors, walang mga opisina ng gobyerno, walang ahensya ng gobyerno, walang tauhan ng gobyerno involved sa red tagging. Kung mayroon man ng red tag, hindi daw yan mga tauhan ng gobyerno. Dahil ang gobyerno ay walang state policy sa red tagging. Siguro, ang tinutukoy ng DOJ habang nagsasalita siya, yung sa undersecretary ng DOJ, ay sila Badoy, saka sila Celes. Kasi mga SMN na yan ng red tag. Hindi naman daw yan mga opisyal ng gobyerno. Totoo po ba yon? Totoo po ba yon? Hindi eh. Ang gobyerno mayroong ahensya na i-create ng isang executive order ni Duterte. Ewan ko kung executive order number 50 yun. Sorry, hindi na ko na natatandaan eh. Pero ang NTF-ELCAC, create yan yun nung panahon ni Duterte sa pamamagitan ng isang executive order. Ang mga officials niyan ay official ng gobyerno. Ang mga tauhan niyan ay tauhan ng gobyerno. Pondo niyan ay pondo ng bayan. Ngayon, itong NTF-ELCAC, sa maraming pagkakataon, napakarami na nitong nired tag. Napakarami na nitong nired tag. Noong panahon ng eleksyon, noong May 2022, yung mga party list ng Bayan Muna, Makabayan Black, yung Anak Pawis, yung Kabataan Party List, Alliance of Concerned Teachers, Gabriela, Bayan Muna, lahat yan nired tag ng ELCAC. ELCAC mismo yung ELCAC, opisina yan ng gobyerno, nagpagawa sila. No to Kamatayan Black. Di ba? Mayroong sa maraming mga lugar may nakapost. Si Nery Colmenares nakalagay doon. Vote. Don't vote. Nery Colmenares. Terorista, komunista. Red tagging yun eh. Sinong gumawa ng mga yon? Ang gumawa ng mga yon, mga ELCAC. Nagpagawa sila ng mga posters, nagpagawa sila ng mga pamphlets, mga flyers para i-expose ito daw mga Makabayan Black na ito bilang mga komunista, terorista. Sinong may gawa nun? Hindi lang sila hindi lang yan sila Eric Celes at Loren Badoy. Mga mismo, tauhan ng ELCAC. ELCAC ay opisina ng gobyerno yan. Funded yan ng taong bayan, galing sa buwis ng bayan. Kaya paanong sinasabi ng DOJ na hindi sangkot ang mga opisina ng gobyerno, hindi sangkot ang mga tauhan ng gobyerno, hindi ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa pangre-red tag. Hindi totoo yan. Kasi yung ELCAC mismo na opisina, na ahensya ng gobyerno ay involved sa aktibong pangre-red tag. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng DOJ. Hindi yata, nag-aano yata sila, nagmamaang-maangan na hindi nila alam yan. Alam nila yan. Alam nila yan. Saka, kahit yung mga prosecutors ng DOJ na umuupo sa ELCAC, meron akong nakikita yung matabang prosecutor, Gonzales bang apelyido noon? Nangre-red tag din yun eh. Nangre-red tag yun. Maraming mga officials ng gobyerno, na nangre-red tag, lalo na yung mga nasa ELCAC. Yung mga tauhan dyan, grabe sa pang-red tag yan. Kaya maganda naman at itong UN Special Rapporteur on Freedom of Expression ay pumunta sa Pilipinas para makita niya kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. At ito namang DOJ, maging totoo lang sana sila. Maging totoo lang sana sila. Huwag silang magsinungaling. Kasinungalingan naman yung sinasabi nila na hindi ang gobyerno hindi nang re-red tag. Maaari yung ibang mga ahensya maaaring hindi nang re-red tag. Pero may mga ahensya at tauhan ng gobyerno nang re-red tag. Kaya mali na sabihin na hindi involved ang pang-re-red tag ang mga tauhan ng gobyerno. Kasi ang tinutukoy lang nila, ang nang-re-red tag lang naman daw mga private person. Siguro, yun sila Eric Celes ang tinutukoy nila. Pero lalo na, nung nasa ELCAC pa sila General Parlade, yun, nang-re-red din yung mga yun. Anyway, ito kasi talaga dapat red tagging, alisin na ito eh. Alisin na ito, hindi dapat ginagawa talaga yan. Kaya lang, ang problema kasi, sabi nga mismo ng mga nang-re-red tag, wala naman daw batas na nagbabawal ng red tagging. Bakit? Mayroon bang batas na nagpaparusa sa red tagging? Oo nga. Kung wala naman talagang categorical na batas na nagpaparusa sa red tagging,
Ayan, ganyan ang ginagawa nila. Matatapang silang mga red tag kasi sabi nila wala namang batas na nagbabawal sa red tagging. Ang problema rin kasi, hindi lumulusot sa Senado at sa Kamara ang mga batas kontra sa red tagging dahil karamihan din ng mga senador at mga kongresista ay ayaw ipalusot ang batas na yan kontra sa red tagging. Kahit ang DOJ at ang mga ahensya ng gobyerno, silensyo sila dyan. Kung may nire-red tag man ng mga tao, wala silang hindi sila nakikialam. Katulad niyan, sila Dr. Carol Arroyo, ang journalist, TV journalist na si Atom Arroyo, yun, nagre-reklamo na yun, nagrabe na sila, talagang sirang-sira sila dahil sa pangre-red tag. Pero walang ginagawa ang gobyerno. Ang malungkot pa dyan sa mga nare-red tag, ang iba dyan namamatay. Seryoso kasi yung red tagging na yan. Kapag minarkahan ka, ni-red ka, nangangamba na ang isang tao na baka ang kasunod na niyan ay EJK na. Kaya nakakalungkot eh. Dapat labanan ito ng gobyerno. Kasi kung totoo ang administrasyon ni Marcos Jr. na binabago niya na ang mga patakaran sa human rights at sinusunod na ang rule of law, ay isa ito dapat sa baguhin at itigil. Itong practice ng red tagging. Sana yung ginagawa ngayon kontra sa SMNI, kontra kila Celes at Badoy, ay ginagawa ng gobyerno para itigil ang lahat ng fake news, disinformation, pati red tagging. Kasi parang lumalabas tuloy kaya sila Badoy at Celes ay inimbestigahan ng Senado dahil kinalaban nila si Martin Romualdez dahil sabi ni Eric Celes, si Martin Romualdez daw bumiyahe ng gumastos ng ilan yun? 1.8 billion sa isang taon lang sa pagbiyahe. Kaya nagalit ngayon ang Kamara. Sana hindi ganun. Dapat magalit ang Kamara at ang Senado sa mismong red tagging. Hindi lang dahil tinamaan sila ng pami-make news at disinformation nila Badoy at Celes. Kundi dapat yung mismong ginagawang mga red tagging, matigil na yan. Kasi si dating Vice President Leni Robredo, biktima ng red tagging na yan. Kahit nga si Henilyn Diaz, di ba? Nung panahon ni si Panelo, spokesperson pa ng presidente ng Pilipinas, si Panelo, di ba kasama sa kanyang matrix doon? Nandun yung weightlifter na sa Henilyn Diaz. Nandun kasama. Pati si Catriona Greyata, nandun din sila Angel Locsin. Di ba red tagging yun? Kaya dapat matigil na yan. Ngayon, nakakalungkot na ang DOJ, pagdating dito ng UN Special Rapporteur, sinabihan na hindi naman daw, wala daw state policy. Ewan lang kung maniwala sa kanila yung UN Special Rapporteur on Freedom of Expression na sa Erin. Okay, mabuhay po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya ng bayan. Mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.